Todo paghahanda ang ating mga kababayan sa Cebu sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Tino. Sa ngayon ay nakataas ang alerto ng lokal na pamahalaan para agad na matulungan ang mga masasalantang pamilya. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Live, yes Jessie. Yes, Angelique, ayaw magpakampante nitong ating mga kababayan dito sa Cebu dahil nga sa pinaghahandaan nila itong papalapit na pagdating ng Bagyong Tino. At naka-red alert status na ang buong lalawigan ng Cebu. Pagtitiyak naman ng mga government officials, nakahanda na sila lalo na sa kanilang response at disaster preparedness efforts. Angelique, pasado alas 9 kaninang umaga nagsimula ng umulan sa lalawigan ng Cebu. Hindi na ganoon ka-traffic sa mga kalsada dahil sa una nang nagkansela ng pasok sa mga pampubliko at pribadong mga paaralan ng mga LGU ng Tri-Cities at maging ang Cebu Provincial Government. Kaninang umaga ay inabutan natin ang ating mga kababayan na nagkukumahog sa kanilang pamimili sa mga grocery stores. Pawang mga basic na pagkain ang madaling nauubos gaya ng kape, instant noodles, bigas, canned goods at maging ang istante ng tinapay ay halos nasimot na ang nakadisplay. Ayon sa nakausap nating gwardiya kanina ay nang magbukas sila kaninang umaga ng mga alas 6 ay agad nagsidatingan ng mga mamimili kaya medyo mahaba na rin ang pila ng mga counter, maging mga senior citizens ay nakapila na rin. May ilan sa ating mga kababayan ang namili na rin ng mga water containers at iba pang mga essential na kagamitan. Ayon nga sa Cebu City Mayor Nestor Archival, half-day na muna ang mga empleyado ng Cebu City Government. Ngunit naka-standby ang lahat ng mga personnel at mga departamento na involved sa disaster preparedness ng Cebu City Government. Akong gipahibaw nila ang atong city government is ready. In fact, 2 days na tang meeting regarding aning pag-abot sa typhoon. Now, ang atong mga heavy equipment na nasa kabukiran, no? Naad sa Budlaan, naad dito sa Pamutan, naad dito sa Guba, naad dito sa Siraw. So every time na ay mga eventualities, say landslide, automatic na silang mag-spread. Kanina naman ay isang coordination meeting ang isinagawa sa Social Hall ng Cebu Provincial Government na pinangunahan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kasama mga opisyal ng PDRRMO, Pag-asa, BFP, PNP at iba pang mga government officials at mga departamento. Una nang pinasuspindi ni Governor Baricuatro ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Naka-red alert status na rin ang lalawigan. Ibig sabihin may mga preemptive evacuations na isinasagawa para sa mga kababayang nakatira malapit sa coastal areas at mga ilog sa buong lalawigan. May 24/7 monitoring na rin at situational reporting na rin sa PDRRMO Operation Center. Angelique, ipinagbigay alam sa atin kanina na yung mga kababayan natin na nasa norteng bahagi ng Cebu na naging biktima rin ng nagdaang lindol ay ginawa na rin ng preventive evacuations, lalong-lalo na yung mga kababayan nating nasa tent cities. At ipinagbigay alam din sa atin kanina ng Pag-asa na inaasahan ang pagbuhos ng malakas na ulan mamayang gabi dito sa lalawigan ng Cebu. Kaya naman ang ating mga kababayan at maging ang mga government officials natin, maging yung mga disaster response team ay naka-alerto na rin at pinaghahandaan itong pagdating ng Bagyong Tino. At yan muna ang mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Angelique. Maraming salamat sa iyo, Jessie Atienza.